Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, one more clap offering to the Lord. So, good morning. Okay, tayo po ay nasa second service. No? Iba-iba naman ang audience. Sa online na ngayon po ay nakatune in sa amin pong live part. Ay good morning sa inyo lahat. Amen. Sabihin natin, God is good. All the time, God is good. Praise God. Ang bilis ng panahon. Amen. Matatapos na ang January. Malapit na, Pasko na naman. Amen. So, praise God. At tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat kahapon ay maghapon tayong nagsama-sama. Ibang mga leaders doon po sa White House, sa bahay. At tayo po ay nagkaroon po ng revisiting our vision, planning for this year, 2021. And I believe si ang Diyos na sumama sa atin for the past many years still is God. Amen. Who is with us every day. Amen. Excited po ba kayo? Tayo naniniwala na bagamat tayo po ay lumalakad pa rin sa MGCQ, Modified General Community Quarantine with 50%. So tayo naman ay naroon pa rin sa ating 50%. Amen. So approve tayo ng ating City Health. Nung binisita dito ay 35 to 40. Pero ngayon ay less than 30 tayo. Kanina more than 30. So okay. So ngayon nais ko pong i-share sa inyo. Katulad ng sinabi ko ay iba-iba naman ang ating pong audience o congregation. Kaninang 8 to 10 nag-uwian sila. Nagpang-abot nga lang sa labas kaya medyo hinold muna. Hinintay natin lumabas yung nasa loob and then pumasok. Okay, the same teaching po. Buksan natin ating Bible in the book of Proverbs. Alam nyo, nung ibinigay sa akin ng Panginoon to days ago, dahil tayo po ay nasa preparation at very foundational po yung coming days, coming year, o coming months, para po sa ating 1-year preparation ng ating pong pamilya, personal, career, o trabaho. So, nais ko pong mag-impart sa inyo about this teaching. Ano ho? Kaya ngayon ay ating pag-usapan ay the great rules. Sabihin natin rules. Sabihin natin rules to live in 2021. So tayo naniniwala na maging ang lahat ng corporate group ay mayroong mga rules and regulation. Lahat. No? At isa nga sa in-example ko kanina, maging sa lumalabas ang bansa, as we receive our electronic ticket, hindi pa rin nababago yung rules. Na ang rules ko, ang flight mo, alas 3, 2 hours before the flight, you need to be at the airport. Kasi for some adjustment at preparation. Pag hindi ka nag-obey doon sa rules na yon, isa lang ang mangyayari, hindi ka iintay ng eroplano. Dahil ang airlines ay meron ding rules na kailangan nilang umalis at dumating ng tama sa oras doon sa airport na kanilang pupuntahan. Amen? Amen po ba? Pagpasok pa lang sa airport, may rules na. Ano ang rules doon? So you need to present your ticket, your passport. Amen? At ang rules ay kikiluhin yung ating mga bagahe. So, meron pong rules na pang 7 kilos doon sa hand carry. Pag umover ka doon sa rules, ay pababayaran sa'yo. Kung ang yung luggage ay 25 kilos, pag may rules na 25 or excess, magbabayad ka. So kaya yung mga nagbibiyahe, sigurado mga luggages and personal belongings ay ayon sa rules ng airlines. Nakaw niyo po ba? Hello. Ngayon, napakarami tayong rules. Ayan. Meron tayong face shield, meron tayong mask. Rules yan. Kaya ngayon, ang ating tatalakayan, doon po sa side ng safety ng ating physical body, we need to obey the rules.
Ang ibang terminology na ay protocol. No? Kala ko ginagamit lang yung protocol sa mga officer ng gobyerno. No, ang ibig sabihin protocol. No, bago ka pumasok sa loob, punta ka muna doon sa mayor. So something like that. So ngayon ang ating pag-uusapan ay spiritual and material and physical. Patungkol sa rules ng Panginoon. Amen. Handa po ba tayo? Lahat ng nasa online at mga nagte-take note. So ito naman po ipopost po sa ating live group. Buksan natin Bible in the book of Proverbs chapter 1. The King Solomon's Proverbs. And when I read the introduction ng books ng Proverbs, ang Proverbs ay kinalalaman ng mga wisdom ng hari na ibinigay ng ating Panginoon. Ano? Okay, basahin natin. My son, do not forget my teaching, but keep my word in your heart. Sabi natin, my son. So makikita natin dito, yung very first word ay my son. Kaya, the ruling principles when we read the Bible, Abba Father is talking to you. The author of the Bible, the Holy Spirit is talking to you. So, kailangan, di ba, kung iginagalang mo nagsasalita, bibigyan mo ng oras. Tama? So, the Bible, when we read the Bible every day, no? God is talking to you. Amen? Ito ang love letter ng Panginoon na kinalalagyan ng napakaraming karunungan, revelation na magagamit natin sa ating present generation. At ayon po sa Proverbs introduction, ang aklat ng Proverbs ay century tested. Pag sinabing century tested, 100 years, over 100 years ay tested. Ang ibig sabihin, lahat ng sumunod dito ay nagtagumpay. Ito'y pinatotohanan ng hari. Walang iba kundi si King Solomon. Amen? Hello? Kaya napakahalaga. Kaya dito makikita po natin few things from Proverbs chapter 3, beginning verse 1 up to 10. I will proceed again. Verse 2, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. So dito gustong humaba buhay, taas ang kamay. Obey the rules. Amen? Prolong. Kaya dyan sa Central, meron po diyang overpass. Inilagay ang overpass, tumatawid pa rin. Hindi umu-obey sa rules. Ano ginawa ng gobyerno na naman? Nilagyan ng bakal sa gitna. O sino nakakakita nun? May tumatawid pa rin. Kaya minsan meron doon nabangga, patay. Sisisihin gobyerno. Hindi naglagay nga ng rules. No jaywalking. Amen? Hello? So, ibig sabihin, ang rules, according to the meaning of Thesaurus, rules is a guide for conduct or action, according to the dictionary. We will experience prolong. Okay, tuloy tayo doon. The rules to live in 2020. Kaya if you want to prolong your life, to experience peace and prosperity, obey the rules from the Lord. Amen. Kaya may kaakibat at may daladalang pagpapala. Prolong your life. Sabi natin, prolong. Pahabain ng Diyos ang buhay natin. Years and bring you peace. Bring you peace. Talaga may kapayapaan ka. Then, and prosperity. Amen. And prosperity. Kaya, 2021, lahat tayo magbe-make up. Lord, ano ba ang hindi ko nagawa noong 2020? Kaya pag tayo nag-disobey, hindi natin nagawa, nawawalan tayo ng peace of mind. Di ba? Amen po ba? Naku, hindi ko nagawa yon. Nahiya ako sa Lord, di ba? So nawawalan ka ng peace. Kaya yung prolong of life, peace and prosperity,
ay resulta ng rules na ibinigay ng Panginoon from this chapter, from King Solomon. At ito ay century tested. When I read the background of Proverbs, century tested. Ang ibig sabihin, yung mga nag-apply nito, daang taon na lumilipas, ay hindi nabigo at patuloy nilang naranasan ang bunga nito. Kaya ang sabi po doon, ang rules is a regulation or order or procedure. Ano mangyayari? It is a direction made for the good. Sabihin natin, direction made for the good. Hindi mo ikasasama ang mag-obey ka sa rules. Direction yan para magkaroon tayo ng maganda resulta ng buhay. Amen. Sino gusto maging maganda direction? Obey the rules. Napakarami. No? Kaya introduction pa lamang ng verse 1, my son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. So hindi lang sa isip. Kasi pag sa isip, babasahin mo, malilimutan mo. Kaya kailangan ang rules ng Panginoon ay bababa sa puso. Yung rules ng tao, you can read. No? Sa opisina, ano ang rules? Nakuha niyo po ba? Kaya may mga ruling. Ruling. Kaya makikita natin, ano ba ang rules? Kaya ako, may rules, at ito'y nakikita, alam naman ng marami, lalo-lalo yung mga ikinasal ko. No? Sabi, sino magkakasal sa inyo? O, si Bishop. Nako, maaga yon. So, ibig sabihin, I obey the rules. Kasi ang rules ko, ito. Pag ako nauna, isa lang ako maghihintay. Pero pag ako nahuli, buong kasalan maghihintay. Kita niyo yun. Tapos dadating ka, pasensya na traffic. Nawalan ka ng peace. Kasi naku, malinit ako. Naku, mawawalan ka ng peace. Kaya gagawin mo, tuling-tuling ka, mamaya naplat ka na. Naku, kagulo na. Eh samantala kung ahead ka, obey the rules, 2 hours before, you need to be at the airport. Wow. Ay, ang ganda ngayon sa airport, may fast food na doon sa taas. Pag ako'y napaaga, yung paborito kong lugar, Shakey's. Order ako ng manok. 3 piraso. At di haba ako'y naghihintay. Pero ako'y naka-check-in na noon. No? Pag ako'y nakapila na, may ticket na ako, nakalagay doon rules. Okay. Doon naman doon sa pag-check-in mo, kailangan ay may oras. Obey the rules. So sabi ko, may 1 oras kalahati pa ako. So mamaya, pag nakain ako, okay, may 30 minutes pa. Punta na ako doon. Nakuha niyo po ba ako? Kaya ang rules ay ginagawa as a direction for us to be good. Ganun ang Biblia. Hindi lang ito binabasa para kilabutan ka. Pag narinig mo ang preaching, masaya. Amen, amen, amen. Para sumaya tao, paasahin mo lagi, yes, yes. Eh, ginawa ko to. Alam niyo, ang Biblia, pinag-aaralan para ang lahat na nakikinig, magbibigyan ng direksyon. Hindi lang puro sweet-coated preaching. Kundi kailangan, ano ba ang dapat gawin mo? Maging sa bata, di ba, sabi ng Bible, train your child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Rules and command. Kaya ang bata, hindi masamang paluin. Palakihin mo may takot sa Diyos. At pag siya'y malaki na, hindi niya malilimutan yon. Amen? Okay. Mahaba introduction ko. Okay na po ba? Nakapaglapat na po ako? Kasi may law of introduction talaga eh. Yan ay tinuturo ko sa Bible School. Kailangan doon pala sa introduction, mahook mo ang listener mo. Eh pag hindi interesado. So okay naman, interesado namang matuto. Amen. Amen po ba? Okay, palapakan natin na Panginoon. Rule number 1. Let us go to rule number 1, verse 3 to 4. Tingnan natin ang sinasabi ng Bible according to King Solomon. Sa God's given wisdom na ibinigay sa kanya. Ang sabi ng 3, let the love and faithfulness never leave you.
bind them around your neck, write them in the tablet of your heart, so heart, then you will win favor and good name in the right of God and men. Sino gusto maranasan ito? You will win favor and a good name in the sight of God and men. Amen? Kaya makita natin yung ruling, hindi basta ako'y malapit sa Diyos. Kilala ako ng Diyos. Mabait ako sa Diyos. Pero sa tao, nakukuha mo ba favor ng tao? Kaya tayo mga Kristiyano, hindi lang tayo dapat malakas sa Diyos. Pag nakita ng kapwa mo at kapitbahay mo, you will win favor. Nakuha niyo po ba? Amen. You will win favor. Lalabas ka, naka-Bible, ng kapitbahay mo naman, naku pa, Bible. Ang hirap nun. I mean po ba? Kailangan, rules number 1, kaya dito makikita natin na napakahalaga to love the Lord and faithfulness never leave you, bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then, ano ang bunga, no? Pag sinunod natin rules number 1. Amen? Pag sinunod natin yung verse na ito, anong bunga nito? Yan, you will win favor. Kasi your love and faithfulness not leave you. Kaya sa atin, sa buong taon 2020, yung love mo nag-increase ba? To God, first. To loved ones, second. To the families. Kaya sabi ko nga, hindi ka makakapagparamdam ng pagmamahal sa tao kung hindi mo maramdaman ang pagmamahal ng Diyos. Sapagkat yung pagmamahal mo sa Diyos, dadaloy lamang sa kapwa mo. Amen? Amen po ba? So kailangan na maunawaan natin yung love lang. And faithfulness. Never leave you. Magkaduksong yun. Hindi pwedeng magmahal ka ng walang faithfulness. Are you with me? Amen po ba ako? Love and faithfulness, it is not true love without faithfulness. Hindi raw totoong pag-ibig yon pag walang katapatan. Amen? So doon sa mga mag-asawa, sabihin mo, thank you, tapat ka sa akin. Amen. Hallelujah. Love lang. Praise the Lord. Amen. Kaya kahit tayo matatanda na Kuya David, parang bata pa yan. Bakit? Sagana tayo sa pagmamahal. Amen ba? Yun naman ating mga asawa, naggagandahan din. Kasi sagana sa pagmamahal. Pagmamahal ng Diyos, pagmamahal ng tao. Kasi you will win favor from God and men. Kaya rules number 1, love and faithfulness. Ano ang resulta? You will win favor. Kaya, love and faithfulness, it is true love without faithfulness. Hindi pwede sabihin na, I love you. Hindi ka naman tapat. Kaya kanina, pinabasa ko, pwede natin ipabasa din ngayon. Okay, basahin yung tapat. Anak, ilagay mo nga yung tapat. Ayan. Basahin ang tapat natin. Dito tayo magsimula. Ano basa nyo? Dito tayo magsimula sa likod. Ano basa nyo? Tapat pa rin. Ibig sabihin, wala ka man sa harap ng asawa mo, nasa labas ka, tapat ka pa rin. Amen? Amen po ba? So ako naman yung nagsaseminar ng love, courts, and marriage. Ito, akin lang naman ito. Pag nagliligawan, lahat cosmetic. Amen? Kasi magpapakita sa iyo ng mabait, hindi magaspang. Lahat cosmetic. Pero pag yan ay mag-asawa na, lalabas na ang make-up. Kaya ngayon pa lamang, nagsisimula, makilala na talaga ng bawat isa. Kasi ganun tayo sa Diyos. Amen? Kaya sabi nga ng Bible, naparito si Jesus sa mga makasalanan, hindi sa matuwid. Kasi yun ang gusto ng Panginoon na pagmamahal. Mamahalin ka kahit sa lugar na ikaw ay hindi ka mahal-mahal. Hindi lang, I love you because of. Kundi, I love you in spite of. Amen? Kahit maputi na ang buhok ko. Pahiran mo ulit, namumuti.
nung mamatay si Ate Dory, yung ating attendees na may parlor. Pag nakita ko nung dumadalo Sunday service, Sir, bisita ka doon sa parlor. Bakit to? Maputi na, gugupitan kita. Ay namatay na, nasa langit na. Misis ko na ngayon. Love lang, di ba? Kaya rule number 1, love and faithfulness. Ano ang resulta? Verse 5, verse 4, ano ang resulta? Then you will win favor and good name in the sight of God. Alam niyo ba yung good name nasa Proverbs din? Choose good name, ang sabing ganon, rather than silver and gold. Mas mahalaga ang magandang pangalan kaysa mamahaling ginto. Kaya naalala ko po yung isang kaibigan ko, nagkataon na yung kanyang anak ay naging direktor ng costume. Anak ni Ginugundo. Hindi ko malimutan yon. Ang sabi sa anak, yung aking pangalan, iningatan ko. Ingatan mo ang pangalan mo. Amen? So tayo ay may pangalang iniingatan. Bukod sa ipilido ng tatay mo, pangalan ni Jesus ang daladala mo. Amen? Pangalan ng Panginoon. Kaya ako, evangelista, pag may nakakita kay EJ, anak ni Bishop. O di ba? Ang tanong, you get the favor of God and men? Kaya inaalagaan natin ito. Kaya rule number 1, you need to love. Love and faithfulness cannot leave you. Huwag mawawala po yun, mga kapatid. Kasi ang sabi nga, the definition of love, meeting the need. The definition of faithfulness, keeping faith, maintaining allegiance, constant, and loyal. Loyal. Ang ibig sabihin ng faithfulness. Amen? Kaya yung mga artista nag-aaway nung araw, Noran yan, Bilman yan, loyal sila doon. Kaya pumasok ka sa kwarto, puro picture ni Nora. Yung isa naman, puro picture ni Bilma. Loyal sila doon. Kahit matatanda na ngayon. So, hindi naman tayo artistahin. Amen po ba? Pero you need to be loyal to Jesus. Your love and faithfulness to Him. Kaya ang ibig sabihin ng faithfulness ay keeping faith, maintaining allegiance, yung ating mini-maintain na pangako, ating ginagawa. Kasi di ba, mayroong pledge of allegiance? Di ba? Alam niyo ba yung sa Pilipinas, ano ba? Panata Makabayan, di ba? Si Ma'am. Panata Makabayan. Naku, nalimutan ko na. Iniibig ko ang Pilipinas. Nalimutan niyo rin. And that is faithfulness. Sa Diyos, napakahalaga yung ating panata. Amen? Amen po ba? Kaya rule number 1, love and faithfulness. Number 2, verse 5 and 6. Ang sabi ng verse 5 and 6, the second rules, 2020, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. Yan yun. Kaya rule number 2, trust in the Lord with all your heart. Buong puso. Magtitiwala ka nila sa Panginoon, half-hearted pa. Kailangan buong buo. Amen? Amen po ba? We love God. Kaya makikita natin, ito napansin ko, at ito naman naranasan ko din. So, nanligaw kay Mrs. Love. Pero nung kami nagdesisyon na kami na talaga ay magpapakasal, naandun na yung trust. Amen po ba? Amen. With all my heart. With all my heart. Kasi, handak ibigay ang iyong sarili, siya lang ang mahal mo. So, yun. Amen po ba? Kaya kahit kayo makakita ng mas gwapo, wholehearted na sa akin yan. Mas maganda, wholehearted.
Ay kada naman nanligaw sa misis ko mas gwapo sa akin. Pero ako higit na gwapo. Amen po ba? Amen po ba? Ay gwapo pag-usapan. Ito naman na pag-uusapan, ano? Sabi ni Ate Binya, ang gwapo naman ng boyfriend ni Kat. Ay sabi ko kay Ate Binya, ang tagal-tagal natin magkakasama, hindi mo nasabi sa amin yan. Tawa na tawa ang Ate Mama Binya. So, example ko lang. So, yun. Kaya makikita natin yung wholehearted. At noon naman tayo tumanggap sa Panginoon, hindi naman half-hearted, di ba? Amen? May tumanggap pa sa Diyos na hindi kasama puso. Amen? Kasi meron akong joke na ano eh. Nung binautismohan daw, hindi na ilubog ang kamay. Buong katawan lang. Kaya kailangan ilubog ka uli. Bakit? Yung kamay hindi nakasama. So, alam niyo sa buhay ng tao, rules. Trust the Lord with all your heart. Kasi yung puwang na meron tayong vacancy, nagtira tayo na 10%, yaan ay open attack to the enemy. Kaya sabi ng Bible, ibigay mo magtiwala kayo ng buong puso para hindi pumasok ang alinlangan. Ano ang magiging resulta? Ano sabi ng verse 6? In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Yan yung benepisyo, yan yung blessing sa rules number 2. When you give your life to the Lord, trusting the Lord, with all your heart, and in all your ways, acknowledge Him, submit to Him. Ano ang blessing? He will make your faith straight, your path straight. Kaya hindi po straight yung path, paliko-liko, hindi wholehearted ang taras. Nakuha niyo po ba ako? Akin lang pong ini-digit yung bawat verses. Ang pangako ng Diyos, He will make your path straight. Ay kaya liko-liko, hindi ka wholehearted na nagtiwala sa Diyos. And even, hindi ka nagpasubmit your ways submitted to Him. Kaya 2021, buong puso. Amen? Kaya malimit ko sinasabi, my wife is my number 2. Because Jesus is my number 1. Amen? Amen mo ba? Kaya ganun mo kamahal ang asawa mo, number 2 yan. Si Lord ang una. Amen. Kung guwapong-guwapo man yan, si Lord pa rin ang pinakagwapo sa'yo. Amen po ba? Hello? Kaya makita natin, in all your ways acknowledge Him, the benefits ng rule number 2, He will direct your path. Sa Diyos walang liko-liko. Sa Diyos straight. Lord, salamat. Itinuwid mo. Kaya minsan sabi ko nga, Lord, Ikaw ang driver ng buhay ko. Kahit medyo dumadaan sa bangin, alam kong ligtas ako. Dahil Ikaw ang driver ng buhay ko. Kaya sa buhay natin, 2020, rules number 2, hayaan natin si Jesus ang mag-take over ng magpatakbo ng buhay natin. Magtiwala lang tayo sa Kanya. All your ways, acknowledge Him. Lord, ito po sa'yo, ipinagkakatiwala ko to, yung planuhin ko, gawin ko po to, all my ways I acknowledge you. And the blessing is, He will direct your path. Diretso ang landasin mo. Amen? Amen po ba? Sabihin mo sa tabi mo, huwag ka mag-alala bukas. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Amen? Yung iba'y alapang boyfriend, magtiwala ka lang sa Diyos. Hallelujah! Amen! Dahil ang kasagutan ng Diyos ay nasa tabi-tabi lang. Marahil kasama mo sa trabaho, marahil kasama mo sa church. Kasi alam niyo ba, milagro ng Panginoon, nung
yung bulag na pinakita ng Diyos, sa kinuha yung putik, doon sa kanyang tapat, kinuha ng Lord. Tapos dinuran. Tapos itinapal. Nung natapal, maghilamos ka sa silo Nung maghilamos, nakakakita na. So, nasa tabi mo lang, makikita mo na. Amen po ba? Nasa tabi lang. Marahil kasama mo sa trabaho. O tingin-tingin. Ay Lord, siya nga. Biro mo. Inilipat ka sa kumpanya niya para magkita lang kayo. Inilipat ka doon sa eskwelahan para lang magkita kayo. Naging kapitbahay mo para lang magkita kayo. Aba! Kaya trust in the Lord. Amen. Hindi kasama si Pastor Anita doon. Kay Lord ka na. Amen. Kaya, kasabay na pagtitiwala ay nandyan. Ang Diyos. Kaya excited tayo. Amen. Kasi you will win favor from God and man and He will direct your path. Kaya sa Diyos walang delay. Walang denial sa Diyos. Just wait. The best yet to come. Amen? The best yet to come. Naranasan ko yun Naranasan ng ating Pastor Conrad. Hallelujah! Praise God! Nasa tabi-tabi lang. Pero number 2 niyan, mga kapatid, you need trust the Lord. Huwag ka mag-aalinlangan kasi pag pumasok yung pag-aalinlangan, dinidegrade mo ang kakayanan ng Diyos para sa iyo. Kaya sabi nga ni King Solomon sa kanyang ruling trust in the Lord with all your heart. Kasi kaya mayroong alinlangan kasi hindi buong puso. May kulang pa. Pero ngayon, Lord, buong buo na talaga. Hindi na ako maglalagay ng kapirasong puwang, kundi ikaw na talaga. O malay mo, ibinigay mo yun, bigla na andyan na. Nakuha niyo po ba ako? Kaya God is good. Sabi mo, God is good. Sa buhay ng bawat isa ay trust in the Lord. Kasi bakit? Tingnan niyo. Wala nakakaalam ng bukas natin. God knows our beginning, our end. He is the author and the finisher of our faith. So ang ibig sabihin, God's monitor everything. Know everything. O sige, hindi mo alam ang mangyayari mo bukas. Nag-aaral ka, hindi mo alam kung makakagraduate. Nakagraduate ka, hindi mo alam magkakatrabaho. Hindi mo alam yun kasi as a human being. Pero alam ng Diyos yun. Ang sabi lang ng Diyos trust in me with all your heart. And lean not in your own understanding. Kasi your own understanding, limited. Iniisip, paano na? Di ba? Kaya sabi ng Lord, yung second word, trust in the Lord with all your heart and may kasunod ka agad sa follow-up. Kasi ang kalaban ng tiwala sa Diyos ay ang iyong sariling kaunawaan. At doon sa sariling kaunawaan, doon pumapasok ang alinlangan. Kaya si King Solomon, by God's wisdom na binigay sa kanya, trust in me, trust in the Lord, with all your heart. Do not lean in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Ano ang resulta? He will direct your path. Hahawakan niya ang landasing iyong nilalakaran. The best yet to come. Sabi natin, the best. The best. Kasi ganyang kabuti ang Diyos. Ang Diyos hindi berdugo. Napahihirapan ka muna bago ibigay. Si Lord, pag nakita ka, may the best ng plano sa iyo. Amen? Kaya 2021, trust God. Your career, your job,
your study, your future. Do not lean in your own understanding. Trust the Lord. Amen. Sabihin nga natin, Lord, I trust in you. Kaya napakahalaga yung ating pananampalataya. Psalm 18 verse 1 and 2. As another foundation ng trusting God. Ano sabi dito? Wala dyan sa outline. Pero ilagay mo anak kung kaya. Psalm 18 verse 1 and 2. I love you, Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress, my deliverer, my God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation and my stronghold. Grabe si David. Kaya nating no enemy can withhold, stop the great plan of God to everyone. Wala. COVID, hindi kayang stop dahil ikay nagtitiwala sa Diyos. Amen? Believe me, yung hinihintay natin ng 2020 to 2021, mangyayari sa iyo. Trust in the Lord. Amen? Your great plan, hindi to naputol, hindi to kayang ihadlangan ng kaaway. Amen. Maybe may delay ng kaunti, but not denial. In His time. Amen. He makes all things beautiful in His time. Kasi ang gusto ng Diyos, happy ka. Nagtitiwala. Naalala ko step nung maliit eh. Takot niya sa kulukidlat. Binubuli. Pero pag yan nakakapit sa paa ko, sabi sa kalaro, para bang very strong na siya. Kasi dito tatay ko. Alam niyo, minsan yung childhood character sa ating Christian life, i-apply natin eh. Na ang kaaway ay wala. Hindi mo kayang putulin ang future ko. Hindi mo kayang hadlangan ang plano ko. Bakit? Nadan si papagad ko. Amen? Our Abba Father is always with us. What you need? Trust Him. Trust Him. Nasa magandang mga kamay tayo. Amen? Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. The third rules sa verse 7 and 8. Anong rules sa 7 and 8? Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. The rule number 3, acknowledge divine wisdom, not your own. Lagi natin i-acknowledge, may talino ka? May alam ka? May kaya mong gawin? Pero iba yung divine intervention. Sabihin natin, divine. May kaya kang gawin. Amen? Pero ibang yung divine intervention. Kaya, rule number 3, kailangan po natin i-acknowledge ang divine wisdom, not your own. Ano sabi ng verse 8? Kaya yung wisdom, do not be wise in your own. Ano ang sabi ng verse 8? This will bring health to your body and nourishment to your bones. Imagine, ang bawat rules merong bunga, ang bawat rules merong benefits. Ang rules number 3, ang benepisyo nito, this will bring health. Kasi isipin mo kayo mag-isip ng mag-isip. Nakaw niyo po ba ako? Na hindi naman kayang arukin ang isip mo. Maapektuhan ang health mo. Tama? Kasi minsan, nire-reconcile natin sa bagay according to our understanding and knowledge. Pero hindi, merong divine, sovereign wisdom na ang Diyos lamang nakakaalam. And rules, katulad nga kay sinabi kay Solomon, do not acknowledge your own wisdom. Always acknowledge God. Kita niyo yung wisdom ng Lord. May nag-aagawang dalawang ina sa isang anak. Alam niyo yun, di ba? Ako,
elementary, naririnig ko rin example ng guro ko eh. Isang umaga, lumapit kay Solomon. May nanay na nagrereklamo, yung anak ko, kinuha niya eh. Ang sabi naman ng isa, hindi akin ito eh. Biro niyo God's intervention of wisdom. Ang sabi ni Solomon, o sige, sabi sa gwardiya, paying espada. O ikaw ina, anak mo talaga yan? Akin to, ninako. Okay, hawakan mo kanang paa, kanang kamay. Ikaw, sa ito, ang batang ito, opo. Hawakan mo yung kaliwang paa, kaliwang kamay. O nahawakan nyo na. Okay, kinuha ni Solomon yung espada. Hawakan nyo, tahatiin ko para madala nyo. Ang sabi nung isang ina, wag na po, Haring Solomon, wag na. Bakit? Hayaan nyo na po, basta mabuhay lang ang bata. Sabi naman nung isa, hindi, sige, reklamo tayo eh. Ano divine wisdom? Walang ina na hayaang mamatay ang kanyang anak. Kagat nga ng lamok eh, ayaw padapuan eh. Anong wisdom divine? Sabi ni Solomon, akin ang bata kinarga. Ibinigay doon sa nagpaubaya. Instinct sa isang magulang, yung care at alagaan ng buhay ng anak. Amen? Kaya si Apo, alagang-alaga ka ng nanay, tatay mo. Yung aming prinsesa, hindi ko pinadapuan sa lamok niya. Kaya iniingatan ko yon. Baka one day, dapuan ng kamao, ay nako, maghanda. Example lang yun. Amen po ba? Kasi, makikita natin, God is a God of protection. Kaya yung acknowledging wisdom, yung hindi kayang arukin ng kaisipan mo, hindi kayang reconcile ng sarili mong kaisipan as the wisdom from the Lord. Kaya mo yan. Amen. Kaya idineclare ko nga yung mga corporate, mga nagtatrabaho, as wisdom. Kasi si Joseph, yun ang nagdala sa promotion niya. Wisdom bring promotion. Si Daniel, yun ang nagbigay ng protection sa kanya. Because of the wisdom of the Lord, Daniel protected. Na dapat ipapapatay sa Daniel chapter 2. Dahil kailangan mai-interpret yung panag-inip ng hari. Chinalis ng hari, o sige, ipatipon ng lahat ng mga salamangkero, matatalino. Ihahayag ang aking panaginip. Pag hindi nyo na ihayag, patay kayo. Biro mo yun. And because of God's given wisdom, divine intervention, kay Daniel, tumayo siya. Ako po, mahal na hari. Sabi ng hari, siguraduhin mo lang. Inihayag niya kung ano yung panag-inip niya. Amen? And the wisdom from above bring promotion. Kasi, after that, si Daniel ay na-promote. At nung na-promote si Daniel, nadamay si Shadrach, Meshach at Abednego. Amen? Kaya yung wisdom bring promotion. Kaya pag ikay nasa trabaho, Lord, wisdom, wisdom. Extra, Lord. Thank you. And one day, naandun yung promotion mo sa Panginoon. Divine wisdom bring promotion. Kaya, and divine wisdom bring honor to God. Nagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos. O sino naman hindi maluluwalhati? Mula po sa bilangguan, si Joseph, napapunta sa palasyo. O di nagbigay ng honor sa pamilya. Amen? Naging pagpapala. Kasi nung taggutom na, sa buong mundo, ang Ehipto lamang ang nagsasurvive. Because of the wisdom from the Lord contributed through Joseph. Nawala ng tubig. Kasi yung 7 years na tagutom, nag-imbak si Joseph. Nag-imbak ng tubig at mga trigo. Kaya ito yung promotion, makinig kayo. Nung nagrarasyon na ngayon, si Joseph ang nagdidesisyon bilang Prime Minister. Nakita niyo yung kanyang mga kapatid na kaluhod din. Kasi yun ang pangitain eh, na hindi matanggap ng pamilya. Yung yabang mo, pati ba tatay, suluhod sa'yo? Ay walang magagawa. Yun ang panaginip. Pero, wisdom.
Sabi ni Joseph din, hayaan niyo po akong manalangin sa Diyos. Nung manalangin sa Diyos si Joseph, humarap sa hari, ito po ang kahulugan ng inyong panaginip. Ang inyong kaharian ay makakaranas ng 7 taong kasaganaan. Pero after ng kasaganaan ay 7 taong tagtuyot. Ang to cut the story, naging administrator si Joseph. Ito yung effect. Nung nakita ni Joseph ang kanyang pamilya, sabi ni Joseph, ako yung kapatid niyo. Hindi nakilala ng mga kapatid siya kasi nagbago siya ng royal robe. Amen? Nagbago ng royal robe siya. Yung mga kapatid niya, slave robe pa rin, simple. Ang ibig sabihin, masa. Ito maganda. Lahat ng nangyari na mali ay itinurn ng Diyos sa pagpapala. Nakuha nyo? Amen? Bagamat ako ibinenta nyo, inalaw ng Panginoon nyo. Bagamat nangyari sa akin to, inalaw ng Panginoon yun for good. Ito ang blessing lalo. Umuwi kayo, dito na kaunin nyo si Ama, dito na kayo manirahan. Nakuha niyo po ba ako? So, through wisdom, honor, and promotion. Believe, rules, God will bless your family. If you obey the rules. Hindi lang si Joseph ang pinagpala, pati pamilya niya. Hindi lang anak mo, pati pamilya. Amen? Si Apo, hindi lang ikaw pinagpala, pati mama at papa. Amen? Yung mga young professional, treasure of wisdom bibigay sa inyo ng Lord para pagpalain ang pamilya nyo. Amen? Ang ibig sabihin, divine wisdom delivered fruits. Delivered us to fruitfulness. Sabihin natin, fruitfulness. Dahil ikay may ang talino na binigay ng Panginoon, magiging mabunga lahat ang ginagawa mo. Amen? Kaya glory to the Lord. Sabi ko nga, ano dahilan, ba't ako nag-aral nung araw sa Bible School? Nag-masteral ako sa Baguio. Ito pala yon, ginawa na akong regular din ng Bible School. Sabi ko, Lord, imagine. Kaya lahat ng paghahandang binibigay sa inyo ng Panginoon, part ng wisdom, may paggagamitan kayo. One day, fruitfulness of living will come. Kaya, Bible, ask God, Lord, wisdom. Bigyan mo ako talino. Bigyan mo ako ng talino. And the last one, rules number 4, verse 9 and 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of your crop. Atin lang po ineksegita mula po verse 1 hanggang verse 10. Very treasury of wisdom. Kaya, ang ginagawa natin dito mga kapatid ay ang rules na mag-obey tayo doon. Katulad ng sinabi ko, the rules made for our good direction. Kaya honor the Lord with your wealth. Pag kayo nakarating na sa mga pangarap, 2021, honor the Lord. Honor the Lord. Honor the Lord. Amen? Lord, salamat po, narating ko itong promotion na ito. Honor God. With your first fruit. Ano ang mahihandog natin sa Panginoon? Lord, ito po. Kaya ang sabi dito sa verse 10, pag ginawa po natin rules number 4, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crop. Ano ang result? Ano ang benefits? Then, your barns will be filled to overflowing, and your vats will bring over with new wine. Sabi nga natin, overflowing. Kaya 2021, God's overflowing blessing will come to everyone. Obey the rules. Huwag natin kakalimutan kasi ito, madaling lumapit sa Diyos pag nangangailangan ka.
you always in the position of helping God, helping me. Pero ito ang nagiging sometimes problem. Pag naranasan mo na yung fruitfulness, naranasan mo na yung promotion, naranasan mo yung change of living, level up of living, nawala na yung honoring sa wealth. Amen? Amen po ba? Do not forget. Kaya 2021, ito yung aani tayo. Amen. Honor God. Yung first fruit. Yung iba nagpe-first fruit, unang ani ng papaya. Lord, ito'y para sa iyo. But first fruit, kalimitan sa first fruit, ibinebenta sa sobrang excitement. Wow, ang aking kalabasa, namunga, benta ko na ito. Amen po ba? Lalo pag malaki. Pero ang principle ng Lord, yung unang ani mo, itanim mo. Gawin mong binhiyan sapagkat dadami yan. Amen? Amen po ba? Kasi Lord, yung unang sweldo ko sa ito. Lord, yung unang act ko sa ito. Nakailang sweldo na, ala pa. Nakailang ani na, ilang truck na, wala pa. Kaya pag-ikot ng fruits, ba't lumiit? Amen? Samantalang ang promise ng Lord in Deuteronomy chapter 28, the blessing will overtake you. Deuteronomy, pakilagay, Deuteronomy chapter 28. If you diligently obey the word of the Lord, this blessing will come to you and accompany you. Amen? Accompany you. Ang ibig sabihin, if we obey the word of the Lord, the rules of the Lord, the command of the Lord, this blessing will come to you. Pero ang problema, after coming, hindi nag-accompany. Nawala. Why? Because of the rules. Hindi napapurihan ang Diyos sa wealth and blessing. Kaya habang ikaw binibless, the more you glorify the Lord by your wealth. The more increase, Lord, the more I give you. Amen? Amen po ba? Bahagi yun ng pagtitiwala ng Diyos. Kaya rules number 4, as I close. Honor the Lord with your wealth. Honor the Lord. Amen? Mapapurihan ng Diyos sa lahat ng iyong yaman. Kasi minsan nga, yung panagiging dahilan para ikay mawala sa Diyos. Ay naalala ko yung kwento ng kaibigan kong pastor na yung unggoy na ando sa puno ay yung hangin ay gusto siyang pabaksakin. Sabi nung hangin, matatanggal ka dyan. Pinadala na malakas. Kapit si unggoy. Talagang kahit anong lakas, number 1, number 2, number 3, number 4, ay kapit pa rin. In other words, lahat ng problema nasa atin, hindi pa tayo bumibitaw. Amen? Pero ang ginawa ng unggoy, nireverse niya. Hindi problema pinadala, hindi hangin. Yung masimoy na hangin. Sabi ng unggoy. Amen mo ba? Sabihin, blessing, increase, promotion. Wow, Lord. Wow, Lord. Yung unggoy, biglang nakatulog. Nakakalas yung kamay niya sa puno, bumaksak siya. Alam niyo, sa gitna ng problema, ito'y nangyayari. Lalo tayo napapalapit sa Diyos, di ba? COVID, lalo tayo napalapit sa Diyos. Amen? Pero ang isang pag-iingatan natin, yung ikay pinagpapala na ng Diyos. Kasi pag may problema, 1 oras, 2 oras ka mag-pray. Pero pag puno ang grocery, thank you, Lord. Amen po ba? Ito maganda sa rules. Habang ikay pinagpapala, lalo kang maging malapit sa Diyos. Habang ikay pinapromote, lalo kang magpakumbaba sa Diyos.
Habang natutupad ang prayer mo, lalo kang manalangin sa Diyos. Hindi yung pag natupad na, hindi ka na magpipray. Lalong sasagana, lalong magpipray. Rules. Amen? Kaya I challenge everyone to do these 4 kinds of rule. Honor the Lord with your wealth. Amen? With the first fruit of your crop. Kaya January, time to honor the Lord with your wealth. Amen? Lord, ito'y para sa iyo. Itatanim ko to. And one day, makikita mo yung promotion after promotion after promotion. Amen? Hello? Kaya, fruits, Lord, thank you. Amen? Are you excited? To honor the Lord with your wealth? Pag in-honor natin, maniwala kayo. Ano sabi ng Bible sa last verse? Sa verse 10. Before I pray. Then, sabi natin, then. Pag sinabing then, may ginawa ka. Then, your barns will be filled to overflowing. Sabi mo sa tabi mo, ikaw yon. Your barns, overflowing, overflowing. Promotion, promotion, promotion. Amen? Mangyayari yon. Kaya sabi ko nga, napakabuti ng Diyos. So tayo tumayo, obey the rules, and thanks God for this word. Before I pray, i-quote ko uli yung verse 1. From Proverbs 3:1. My son, do not forget my teaching, but keep my command in your heart. Do not forget it. The 4 rules, the great rules sa 2021. And believe me, God will not return. The word of God will not to him void. Yung overflowing, mararanasan. Yung ating mga balo, lalo kayong aapaw sa blessing, ano? Nagte-testify nga si Pastora Rhea. And I agree with that. More than. Kasi Diyos na ang bahala sa inyo, di ba? Kaya sa atin lahat, yung pala, meron pa isa pang balo. Magtatayo tayo another sector. Singles sector. Mahal tayo ng Diyos. Amen? Obey the rules and God's overflowing blessing will come to us. Ngayon, magpipray tayo pero hindi ako magpipray sa inyo. Silently kayo magpipray. You will revisit love. You will revisit your faithfulness. You will revisit your trust to the Lord. Everything. At matapos mo bisita, kung hindi tayo nakasunod, start today. This year. Amen? Lord, thank you. Tayo po lahat ay mukha pumikit. As the instrument play, it is time for us to revisit. Yes, 2020 is very crucial. But, tandaan natin, God is a God of new beginning. Revisit your love, your faithfulness, your trust to the Lord. Revisit. If you honor our God with your wealth. Pray. Let us pray individually from our heart. Let us worship the Lord with one song. Shall we raise our hand before we close?
Jesus, I believe in you. Yes. Your hands, I commit again with all I for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand. I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're The reason that I live, the reason I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're The reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Salamat dakilang Diyos for this, the very grateful, the great rules from the word of Solomon sa Book of Proverbs. As we revisit our love and faithfulness, we will commit again into your hands. We will commit again our lives, our everything. We will commit again. And I pray, Lord God, maging na nasa online, Lord God, touch them. Salamat dakilang Diyos. Sa iyo po namin pinagkakatiwalaan lahat. Thank you for the rules. Salamat, Panginoon. To you all the glory and praise. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen and amen. God bless you. Hello. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa napakagandang mensahe sa umagang ito. So, dako na po tayo sa panahon po ng tithes and offering. Buksan po natin ang atin pong mga Bible doon po sa aklat ng 2 Corinthians chapter 8 verse 7. Sabi po dito, masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagpapahayag ng kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang gawang ito. Amen. Purihin po ang Diyos. Sabi po dito, giving is a growing grace. Amen. Narinig na po natin yon. Gusto po ng Diyos na lumago po tayo sa pagbibigay na may kahabagan. Narinig na po natin yon. Amen. Dito po sa ating verse, nabasa po natin yung masaganang. Ibibigay lang po yun sa atin ng ating Diyos kung tayo po ay lalago sa pamamagitan po ng pagbibigay ng may kahabagan. Amen. Sapagkat sa atin pong pananampalataya, kita na po natin, malago na po tayo sa pananampalataya. Malago na po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero ang naisin po ng puso ng Diyos, ayun pong tayo, siya po ay ating mapangiti sa pamamagitan po ng ating pagbibigay, pagkakaloob, pagbabalik ng tithes and offering. Amen. At makita po ng iba o makita mismo ng ating sarili na tayo po ay nagiging patotoo sa pagkakaloob po sa Diyos ng may kahabagan. Amen. Sapagkat lahat po ng bagay, kita po natin, lahat ng bagay na ibinigay po sa atin ng Panginoon, ayun po ay galing sa Kanya. Wala po tayo kahit ano. Amen. Hallelujah.
Maging ito nga pong ating mga trabaho, yung mga trabaho nyo, ay yung naging promotion nyo, yung ating taniman, sabi nga po ni Bishop kanina, praise the Lord, hallelujah, at ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon, kasi talaga nakaline po yung teaching. Ito po ay pag-aari ng ating Panginoon. Ang pera po na dumarating sa atin na libo-libo, ito po ay pag-aari ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin. At habang nasa sa atin po, ito po ay iniingatan ng Diyos. Amen. Naniniwala po kayo doon. Dahil ang naisin po ng Diyos, ay yung po tayo ay makapagkaloob ng may kahabagan. Hindi po lamang dito sa ating loob ng church, kundi sa atin pong kapwa. Dahil ang pagbibigay po ay hindi po lamang sa loob ng church. Ang pagbibigay po, higit po sa lahat, doon po sa mga aba na nangangailangan. Doon po sa mga kapatiran natin, doon po sa mga kapitbahay natin, o lalo't higit po, doon po sa mga hindi kakilala natin, pero gagamitin po lamang natin ang wisdom na galing sa Panginoon. Praise God, hallelujah. Then sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 8 verse 8, ganito po ang sinasabi, hindi sa inuutosan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Sabi po doon sa point 2, giving is a test of love. Amen. Naniniwala po tayo doon na ang pagbibigay po, ito po ay test sa atin kung gaano natin kamahal ang Diyos. Bakit po? Sa tuwi po tayong magbibigay, tayo po ay binibigyan ng pribilehiyo ng ating Abba Father para magkaroon po tayo ng pusong tapat sa ating sarili. Amen. Bakit po sa ating sarili? Para po patunayan natin sa Diyos na mahal natin siya sa pamamagitan po ng pagkakaloob. Sa isang halimbawa po, ipon-ipon natin yung ating tithes kasi hindi pa nga natin madala sa church. Bigla tayong nangailangan na meron po kaya pagtatapat sa puso natin kung sagad na sagad tayo. Tiyak, uutangin natin yung tithes, di po ba? Pero sa pamamagitan po noong test of love natin sa Diyos, dinadaan po tayo ng Panginoon sa mga privilege sa ating buhay upang magkaroon po tayo ng tunay na katapatan sa ating Panginoon. Sa pamamagitan po ng ating pagkakaloob sa Kanya, ng ating mga tithes. Amen. Kahit tayo po ay dumaranas ng pandemic, dumaranas ng walang-wala, huwag po nating kalilimutan. Kung mahal po natin ang Diyos, ay yung pong ikasampung bahagi na para sa Panginoon, para sa Panginoon. Dahil sabi po nga ng ating Panginoong Hesus, doon po sa isang bahagi ng Biblia, sabi po niya, ang kay Cesar ay kay Cesar, at ang sa Diyos ay sa Diyos. Amen. Ang ikasampung bahagi po o tithes, ayun po ay sa ating Panginoon. Ayun po ay pagbabalik lamang natin ng mga kaloob na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kahit po yan ay sa 10 piso na galing sa Panginoon, dapat po iyan ay bibigyan natin ng tithes sa Panginoon dahil iyan po ay galing sa Panginoon. Huwag po nating sasabihin na maliit lang. Kasi kung ang prinsipyo po ng puso natin ay tunay na magmahal sa Panginoon, paano po tayo mapapagkatiwalaan sa maliit na malaking bagay? Kung sa maliit na bagay, hindi po na tayo mapagkatiwalaan at wala yung katapatan sa ating puso. Amen. Paano po natin maibibigay ang 7,000 na tithes kung tayo bigyan ng 70,000? Kung yung pong 10 piso, hindi natin kayang ibigay. Sabi po doon sa aklat ng John, chapter 14, verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen? Ang pagbibigay po ng tithes, pagkakaloob po natin ng offering sa Panginoon, ito po ay utos ng ating Panginoon. Kung huwag na po natin tingnan na tayo po'y inuutusan,
ang atin na lang pong damahin yung pag-ibig ng Diyos na nagmumula sa Kanya na ipinagkaloob sa atin. Bakit po tayo buhay ngayon? Bakit po ang puso natin natibok ngayon? Dahil ito po ay galing sa Diyos. Amen? Purihin po ang Panginoon. Hawakan po natin ang atin pong mga tithes na offering at atin pong ipagkakaloob sa Panginoon. Tayo po'y manalangin na hallelujah. Lord, salamat po Panginoon sa oras na ito. O Diyos, hawak-hawak po namin ang amin pong mga pera, Panginoon, malaki man ito o maliit. Ito po'y amin pong ipinagkakaloob sa iyo, Panginoon, bilang aming pagsamba sa iyo, O Diyos, at pagpapahayag ng aming pagmamahal sa iyo sa umagang ito. Panginoon, kita mo po, O Diyos, ang mga laman ng mga sobrang ito. Kita mo po ang aming lukbutan. Subalit ito po'y aming ipinagkakatiwala sa iyo sa umagang ito. Amang banal, tanggapin mo po, malaki man o maliit, ang aming handog na papuri at pagsamba sa pamamagitan ng mga perang ito ng tithes and offering. Ito po'y aming ipinagkakaloob sa iyo dahil ikaw ay mahal sa aming puso. Ama, marami pong salamat. Sa iyo po namin ibinabalik ang walang hanggang papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Draw me close to you. Never let me go. Let it all the time again. To hear you say that Praise the Lord. Sa tayo po'y tumayo. Tayo po'y magpasalamat at dumago ko tayo sa benediction prayer. Mag-ian lahat na nasa online ay ang Diyos ay patuloy na pagpapalain ng bawat. Sa tayo po lahat ay manalangin. Ama namin banal, kami nagpapasalamat sa iyong word, sa time, sa first service and second service. And as we depart from this place, Father God, let your protection be upon us, your traveling mercy be upon us. At Panginoon, as po natin ating kamay, sumaamin ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagkapalan ng Diyos Anak, at ang pakipisan ng Santong Espiritu sumaamin ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you.